Sa likod ng ngiti at tagumpay, kwento sa bawat Good afternoon, good evening everyone. Araw Good po sa inyong lahat. afternoon. Oo. Good Hi evening. Ma'am Ann. And I si Ma'am Arian, which is nanggaling pa 'to sa Spain dito sa Barcelona at may Good pag-aari afternoon, ng sir. restaurant. Oo, Good good afternoon afternoon po. Ma'am. Good Oo, thank you afternoon, for your time. everyone. Good evening, good Mhm. afternoon. Oo. So, kumusta po kayo Ma'am? Mabuti na Oo. you're So, welcome. Thank you to you for recognizing us. Salamat po. Sa okay, buong team, mabuhay po salamat kayo. for recognizing our restaurant. Salamat po. Gusto lang natin Opo. 2006 nung dumating ako dito sa Spain, I was 15 years old. So, typical na situation po ng mga Pilipino, which is 'pag minor ka, pe-petition ka ng mga magulang mo once they get their citizenship. So, yun po ang easiest way noon para kumbaga magkaroon agad ng nationality. In this case, Spanish mhm. nationality po. So, yeah, batang-bata, 15 nung nakapunta po dito. Okay. So, anong naging first job ni Ma'am sa Spain? First job po talaga is waitress ako. By Aha. the time mga 17 years old, dun na rin na mag-start ng work 'pag ano, kumbaga during daytime, hindi pa masyado sa nighttime. At 17 legal ng mag-work. Waitress din po agad sa isang tourist spot Okay. dito sa Barcelona. Napasabak po agad sa bakbakan. So, yung nagtrabahuhan mong restaurant before, Pilipino rin may-ari niyan o Hindi po, sir, it was a Spanish restaurant yung first job ko. So, working student din po ako nun. So, habang Mhm. nag-aaral din ng parang HRM, kung i-validate natin is parang HRM din siya. So, working and studying at the same time. After pong matapos yung course ko, Spanish restaurant pa rin yung sumunod by Michelin Mhm. starred chef. So, dun po nakakuha ng experience and ideas. Trabaho Hindi dun po, o diyan sir. na free time? Natapos po Okey. ako Umalis po ako sa Pilipinas, I finished second year high school. So, wala talagang Mhm. opportunity. Hindi ko alam nung bata ako, open na pala ako sa idea ng business. Later ko na lang Aha, na-realize na, yun pala yun. Kasi yung nag-alaga po okey. sa'kin talagang ever since my business, engaged po din kami sa business nila noon. So, parang Mhm, sa'tin mhm, laro-laro lang mhm. nun, pero ay business. Yeah, okey. Yung nagdala sabi niyo nga 15 years old kayo, so dinala kayo ng parents niyo diyan, na-petition kayo? Si mama po nandito na since 1999. So, Grabe after niya tagal na. makuha yung citizenship niya, kinuha niya ako Mhm, agad. Mhm, ang galing. So, yes. Yung sa last pong restaurant was 7 years. 7 years po ako dun nagtrabaho. okey, as a, Hmm. waitress ka mo nga, 'di ba? Waitress, tapos tumaas po ng konti yung rango natin, naging parang assistant, Mhm, manager, parang gano'n. Tapos tapos, nag-handle din po ako ng mga parang more on the paperworks, more on the mhm, reservations, groups, yeah, nahawakan din po natin 'yun. Three mhm, levels mhm. yung natutunan ko. Opo, Tapos, lu pangatlo na po yung sa'kin. yung Yes, nagsimula yes, yes, oo, yes. paglaki mo o Nung bata ako, nung bata po ang gusto ko is magluto. So, parang okey. second choice ko mag-aral ng culinary. So, Mhm, naaral din naman siya dito. Pero nung nakikita ko na yung real world ng culinary, parang sabi ko parang, "Hindi ata bagay sa akin 'to, ah." Kasi medyo mabigat po talaga sa kusina, lalo na mhm, pagka nating babae, hindi mo mhm, gagawin yung ginagawa ng lalaki. Kung kailangan mo magbuhat ng malalaking kaldero, kailangan mo din gawin yun. So, medyo mhm, mabigat. hmm, So, dun naman ako nag-focus sa dining kasi gusto ko yung nakikipag-usap, gusto ko yung yeah, more on sa dining area. Pero wala rin po akong idea na gusto ko ng negosyo kasi okey na po ako nun, nung nagtatrabaho ako hmm, single, hmm, nakakapag-travel, 'di ba, may sweldo. yeah, So, parang wala po sa isip na magnegosyo. okey. Okey, so pinakamahirap na parte 'di ba kasi obviously nasa restaurant ka, tapos ngayon Mhm, biglang sabi mo nga wala naman sa isip mo mag-restaurant owner, mhm, 'di ba? Eventually mhm. parang naging accidentally siguro, but papag-uusapan Yes. natin maya-maya ng konti 'yan. Pero yung experience muna dun sa unang restaurant, obviously sabi mo nga nasa dining ka, ikaw yung mga Dining po. nakikipag-usap sa mga kumakain, obviously. Ano yung nasa isip mo nung ano o kaya kung may experience ka na talagang masasabi mo, "Ang hirap naman dito." Dumating ba sa Mhm. point yung biggest challenge mo na parang ayoko na magtrabaho dito or okey lang? Naman po ako nagkaroon ng realization na parang ayoko na. Mhm, Nung ever since nagtrabaho sa dining parang wala akong siguro merong part lang na parang 'pag medyo may mga nagrereklamo,
Tapos Mhm. parang yung impact direct, siguro dun mo Yeah. maiisip na, "Ay ayoko na ata kasi parang sa akin nakadirekta yung blame, Mhm. ako yung may Mhm. kasalanan." Yun siguro yung mga medyo mahirap i-handle Yeah. Pero other than that nung mga walang una. experience na Wala nasabing naman talagang po. sobrang maaring na-discriminate kasi siyempre Ay Pilipino hindi tapos naman Spanish po, awa restaurant, 'di ng ba? Diyos, So, hindi naman. Kasi yung first job naman may mga naging kasamang okey. Pilipino, second job meron rin naging kasamang mga Uh-huh. Pilipino. So parang kahit papaano at ease naman po dun sa trabaho. Ah, And talagang mababait galing. naman po, kahit papaano. Suwerte, Okey. suwerte at 'di tayo naka-experience ng gano'n. Tama, At magtrabaho ng 15 years 17, old ako. naghintay po ng hanggang 17. Though nung dating ko dito mga sideline na ako kasi gusto kong kumita ng pera. So, Okey. nag-start ako magbenta, tinuruan ako ng tita ko maggawa ng puto. So yun, Mhm. at the age of 15 dinadala ko siya sa mga tindahang Pilipino or nagpapa-order ako para yun, extra income. 15 Yeah. tapos 17 nung sinabi na puwede naman ng magtrabaho ng 17, eh, nag-try na po Mhm. agad na pumasok ng work. So, Mhm. natanggap naman agad sa isang resto. Mga bag po ata siyempre nun parang Um, first time mong makakabili ng mga de pangalang bag, makabili uh-huh. ka ng Tommy or Lacoste parang ang saya-saya mo na Okey. parang yun po ata. Mhm, opo. Mhm, 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 Nasa isip mo siguro dahil mhm. siyempre, napapadala, malaking Yes, tumatanggap tapos nung yes. nandiyan ka na yung pananaw mo, "Uy, teka muna akala ko dati ganito yung expectation ko, mahirap pala magtrabaho dito." Dumating ba dun sa point na na-realize mo na yung mga tao dun na may mga kamag-anak na OFW, yung nasa Pilipinas ka tapos Mhm, nagpapadala at nakakatanggap ng, 'di pera. ba? Sa experience mo, ano yung na-realize mo nung dumating ka na diyan sa Spain? Yung mga una po siguro parang hindi natin nare-realize yun kasi nag-aral pa rin ako, so parang normal life pa rin Mhm. noon. Pero nung puwede na akong magtrabaho, kasi po parang nabigyan rin ako ng Mm. sabi ni mama, "Gusto mo bang kumita pa ng pera?" 'Di siyempre sabi ko, "Opo." So parang binigyan niya pa ako ng extra work. So ang extra work ko nun is maglinis ng bahay. Eh, siyempre gusto natin Mhm. pera, 'di linis tayo ng bahay. Dun ko na-realize na, mahirap pala. Kasi siyempre po sa Pilipinas yung mga anak ng OFW normally po 'di ba private schools. So siyempre lumaki tayo sa gano'ng environment na, ay magulang mo nasa abroad nagpapadala ta's ikaw nasa private school. 'Di naman po marangyang buhay pero kumbaga Yeah. expose ka sa gano'ng bagay na ang linis mo, linis lang ng bahay niyo. Pero sabi ko, ay Mhm. parang dun pala yung Yeah, 'di ba? So yun yun. Mhm, mhm. 'Di ba ang hirap kumita kitain, na naglilinis pa. So, hmm, well obviously yung mga bahay dito sa Europe hindi gano'n kadumi. 'Pag nilinis mo hmm. hindi gano'n kahirap, but then, on the other hand, 'pag sa'kin, nasa isip mo ba na mag-ipon o mas nasa Hmm, ano yung nasa isip mo? Bilang isang ngayon na 'di ba, nandiya-diyan ka na o single, hmm, maraming hmm. opportunities, Nung oo. una Naisip mo po ba mag-ipon o naisip mo ba na habang nandiya-diyan ka sa restaurant, ito lang yung magiging stepping stone mo para sa, eventually, other makamit mo yung things pa? pangarap mo, 'di ba? Oo. Kasi po nung una hindi ko agad naisip mag-ipon kasi ako rin po yung kumbaga ako yung nagpaaral sa sarili ko, eh, para matapos yung course. So, Yeah. yung sa pangalawang work, medyo nag-ipon tayo, pero nag-ipon parang in the sense na if ever may emergency, may mahuhugot. If ever Mhm. kailangan ng ganito, merong pera. Pero hindi talaga wala kasi ako nung masyadong parang big dream na gusto ko ganito. Kumbaga sobrang kontento na ako nun sa trabaho, eh. Wala, kontento na kasi wala naman akong masyado nung irereklamo sa work. Wala rin naman Yeah. akong parang sobrang goal na para pag-ipunan. If ever my next step nun is pagpapamilya na kasi nag-start po ako Okey. mag-work dun at 20, umalis ako Mhm. at the age of 28. Kung For may 8 years. meron mang mangyari after nun is pamilya na. So, yun Okey. po yung isip ko po siya, Mhm. hindi siya obligasyon,
Kung kailan mo nagpapadala lang lang gusto? kung kailan lang kailangan or Mm, kung kailan puwede, pero hindi po siya naging obligasyon. Kasi mhm, sa pamilya naman po halos lahat naman po okey na sila. Wala rin okey. namang parang kailangan Maswerte 'di ba? So pagpadalhan. parang pero Yes, ikaw yes. bilang May papaano ipon ng po, may ipon naman, may ipon siya pero yun aha. nga po, siyempre ang purpose noon is may ipon lang in case of Oo, so emergency. Wala nag-iipon yung ako para sa investment talaga negosyo. na ipunin natin kailangan ko ng ganitong Aha, halaga kasi may paggagamitan ako, hindi siya naging gano'n. Kumbaga okey. ano Galing, lang, oo. just Oo, in dun sa case. 'di ba na Emergency fund. yung Opo, sa'yo, eh. opo, Oo, opo. tama? Yung first po is 3 years kasi 3 parang years, ginusto ko oo. lang matapos yung pag-aaral ko ta's alis. Okey, so student ano ka, working student ka, so nag-aaral Working ka student habang po nagtatrabaho ka dun? for I see. So ano yung course na kinuha mo? HRM po, parang HRM. I see. O so diyan na yun sa Mm, Spain, okey. So after 3 okey. years, nakapagtapos ka ng mag-aral, Ng course, opo. nagtrabaho ka sa ibang restaurant owner Sa sa ibang ibang restaurant. resto, Okey. So yung 7 years mo, transition nito, kasunod yung business mo na, 'di ba? kasunod na po yung business, yes. Okey. Opo, yeah. Ah, opo. Dapat alam mo. 'Di ba, hindi naman. Hindi naman, hindi 'Di ba naman. kasi pero mahirap. Minsan sabi mo nga kahit maghugas ng malalaking kaldero, yung mga gawaing Hmm, lalaki, minsan hmm. nagagawa mo rin. Oo, which is parte ng ano yun, eh, part ng journey. Opo, opo. Bakit ngayon, despite of nakita mo yung struggle ng mga restaurant, bakit restaurant pa rin yung napili mong Ang idea ko lang po kasi nun is parang siyempre mhm, unang-una alam mo na, kaya mo ng i-handle. So hindi mo talaga alam lahat kasi ang yeah, nakita mo yung side mo, yung sa dining and yeah, everything, pero yung back office na pero yun mhm, yung naging parang, ah ang hirap po kasi magnegosyo 'pag hindi mo alam kung paano. At least sana may idea ka na trabaho mo. So, parang sa'kin, hmm, why not restaurant? Kasi alam ko na 'to. Kumbaga natin ng konti yung knowledge natin dun sa itatayo nating mhm, mhm, basically, kakaiba kasi Filipino resto. Kumbaga wala mhm, naman ako talagang background sa Filipino cuisine. mhm, Kumbaga ang alam ko lang yung nakalakihan natin. mm, So, mm, dun medyo naging mahirap din ng konti. yeah. At the Okey, same time treating Filipino guests, medyo nahirapan din po ako kasi dun kasi hindi ako sanay, eh, hindi ako sanay mhm, ng Filipino na yung kakausapin. mhm, 10 years mhm, tayong nagtrabaho na puro Espanyol tsaka mga turista ibang yung lahi, kausap. Yes, ibang lahi talaga. So pagdating sa Pinoy, iba pala kailangan pala matutunan mo din yung hospitality ng Pinoy. okey. Kung paano po nangyari? Ah, anong naging story? Hindi naman yan nangyari ng 2 linggo lang, Tama, matagal din pinag-isipan niya lalo na kung may trabaho ka. Para kasi sa akin ang tamang proseso, 'di ba, bago ka lumipat more alam mo likely na, sure ka na. sure ka na dun tapos, pangalawa may ano, may backup plans kasi whatever Yes, happen, di mo naman mhm, 100% sure kung true. magugustuhan mo ba, oo at, yung number 2 dun yung ikaw kung sumisweldo ka ngayon ng 3,000, 'di ba? Tapos lilipat ka ngayon wala kang sweldo kasi siyempre hindi pa naman kaagad kikita. 'Pag may sarili ka Opo, ng restaurant, yung mga tao, yung tama. empleyado mo, tapos yung nirerentahan mo, yung landlord mo, Opo, unahin mo yun, saka yung ibang mga bills at saka yung suppliers. Yun tama, yung mga tama, mauunang bayaran bago yung sarili mo. So tama po. definitely, yung income mo in the next few months Few more years, likely, yes. 'di ba? So yun eh. Mm. So ikaw, paano mo pinaghandaan yan? Kasi po ang naging kuwento talaga kung paano nagkaroon ng idea na magtayo ng restaurant. Unfortunately, Mm, yung restaurant side nung I mean, nasa loob po kasi kami ng hotel. So, restaurant kami ng hotel. Pero okey. Five-star kinailangan hotel ba kong yan isara. or Sorry?
5-star hotel ba yan o hindi naman? 4-star. 4-star hotel 4-star siya hotel? tapos Aha, inside that 4-star hotel nandito yung restaurant ng isang oo. Michelin starred chef. Parang Mhm, may hawak silang pangalan yung restaurant. But then after 10 years din po ata or around 15 years kailangang magsara ng restaurant. mhm, mhm. So, Okey. kailangang i-end contract lahat ng empleyado ng restaurant na yun kasi hindi naman lahat kami ma-absorb ng hotel. Though binigyan Mhm. kami ng opportunity kung gusto naming lumipat ng ibang department. So yun po na So in parang sabi other ko, word, kumbaga na ano ka, na redundant ka nung nangyari sa'yo. parang So kumbaga, yun, yes, hindi parang, ka umalis sa trabaho okey but instead yung trabaho, nagsara yung restaurant, yung tapos ikaw ngayon, no choice aalis ka kasi wala, no eh, no choice, walang yeah. oh, No 'di ba? choice talaga. Sa madaling salita, nung nawalan ka ng trabaho dahil nagsara yung pinagtatrabaho mong restaurant, papaano? Papaano mo naisip? Naiisip mo na ba yun o saka mo lang naisip after na magsara yung restaurant na After po magsara wala pa akong iniisip sabi ko, sige meron naman tayong mga kumbaga naipon? may binayad pa din sa'min kasi kami yung tinanggal, eh. So parang Oo, may redundancy yun, eh, binigay 'di ba? pa sabi ko, "Sige Oo. enjoy muna tayo total ilang taon na tayong hindi nakakapag-enjoy, 'di Mukhang malaki mag-ano natanggap muna." ni madam. Hindi naman, hindi naman po. Pero kumbaga why not sabi ko, why not na magpasarap muna tayo ng ilang buwan afterwards kung Mhm, talagang mhm, siguro okey. after 2 months napaisip kami na parang, "Di kaya subukan kaya nating mag-open ng Pinoy Resto?" Based dun sa nakikita namin dito, bakit parang wala pang Pinoy Resto na medyo Mhm, lume-level up na puwedeng i-introduce sa mga puti, kung ibang mhm. lahi, clients. Bakit hindi Community, sila tama. mag-focus din Which is sa tama, tama, oo. So ikaw, sa ibang parang lahi? Yes, magre let's how many Filipinos in Barcelona? siguro nasa around 25,000, 1,000. 25,000. Mhm, tama. Yes, correct. So, yes. Mhm, mhm, hmm, Sa market kasi 'di ba isa 'yun sa mga, ah, 'di ba although diverse naman kailangan. maraming hindi Mm. marami namang turista talaga sa Barcelona. Opo, At saka hindi lang yung Pilipinong nandiya diyan sa Barcelona, yung mga kumakain marami diyan na tama, nanggaling Europe, ng US, ng tama, Middle tama po, East, ng Pinas, pupunta diyan sa restaurant mo for sure, 'di tama po. ba? Yes, Oo. So, natayo yung restaurant mo sa parang hindi ka sure, hindi mo inisip na talagang yun, pero parang subukan lang, tama ba? kasi po bata pa parang 28. Oo, oo. Mag-fail tayo after 2 years, walang problema, hanap ulit tayo ng trabaho, kumbaga Mm, may time tayo na makabawi kung halimbawang hindi man magtuloy-tuloy yung negosyo, okey lang kasi kaya pa naman nating magtrabaho. Kumbaga try tama, kung hindi maganda ang balik trabaho tayo, wala namang oo. problema. So Galing. yun yung advantage siguro na maagang nag-umpisa, kumbaga bata pang Mhm, kasi mm. kung hindi nga matuloy, kundi first po yung legit na negosyo. Baka mukhang mayro'n kang business na hindi legit before, ma'am? Nung bata ba yun nga po, afterwards parang nare-realize mo na, ay yung mga ginagawa mo pala nung kagaya nun nagbebenta ka ng puto na pa-sideline-sideline, nagbenta ng Oo, mga crinkles, ganyan. Kumbaga, ay negosyo din pala yun. Kaya lang yung ganitong tama. legit na negosyo, Wala na 'no, kasi mhm, pero it doesn't mean na 'pag magaling comes ka after. magiging successful business ano ka, restaurant owner. Kasi sa totoo lang hindi talaga madali magpatakbo ng restaurant, 'di ba? So, Tama po, oo. So, ngayon ikaw in your case o unang-una, biro ang puhunan sa pagtayo ng restaurant. Kasi talaga tama unang-una po. yung 'di ba, yung landlord makikipag-usap ka diyan dapat Mhm, year of, leasing agreement yung mhm, makukuha mo. Definitely 'pag euro yan medyo mahal. Tapos may mhm, 20% o 30% na deposit, medyo mhm, mahal mhm, talaga. mhm. So, para lang sa kaalaman ng iba na gusto magtayo ng restaurant, magkano yung initial investment na nilabas niyo? Kung tutuusin po suwerte rin Mhm. yung naging umpisa ng negosyo. Oo, Yung common na way po para kasi makakuha dito ng isang puwesto, yeah. it's either bibilhin mo yung license nung puwesto and all that comes with it. Meaning kung ano man yung laman nung dating nagfa-function na bibilhin mo siya as it Kasama sa is. bilihan. So, yung Yes. mga So equipment nilagay mo. ang nangyayari is
yun na yung pinapakinabangan nung sunod na may-ari. Mhm, mhm. So, Okey. ang nangyari naman po sa'min, nakuha namin yung space ng mas mura kasi wala siyang laman. May license siya pero wala siyang laman. So, I parang see. nakapag-invest kami sa tamang gamit. Kung Okey, anong okey. kung paano namin gusto yung kung anong itsura ng mga gamit na kailangan namin, kung paano namin ide-design yung negosyo. So, parang hindi na doble yung gastos kasi yung iba kukuha ng isang puwesto as it Mm. is tapos itatapon lahat si gamit, ipapa-renovate. So, nadodoble po Pa-approve ng panibago, start. permits Opo, na dadaanan opo. pero ini Gano'n po yung nangyayari kasi lahat. oo, Kumbaga tapos may pero yung restaurant na pero yung nagfa-function. hindi, may gamit nga, yung sa'yo binili mo walang gamit, pero definitely kailangan mong iayos pa 'yan, may renovation Yes, talaga 'yan. Mm, mhm, mm, tama. Yeah, yeah, tama. So, yun nga, license kasama si ku not bad. So, yung license not ba bad, mahal yeah. mahal ba yung lisensya ng restaurant diyan sa Spain? Usually ang license po nasa around 100 to 150 nung mga panahon na yun, mga Mhm, 2018, 2019. Kasi 100 yun to nga, 150K. opo, nagmamahal po nga kasi binebenta rin nila yung mga laman nung restaurant. Ay, so kaya yung sa'yo mura kasi nga walang laman. Walang laman. Okey. So 'pag binili mo yung license, hindi pa kasama yung renovation gastos, tama? More or less kasama na po dun lahat ng investment. So initial investment mo, in other words, nandoon na nakabili ka na ng gamit and everything, 'di ba? To start tapos may stock. 70K. Okey. Yes, Okey. So 70K medyo malaki na rin, oo. So ilang buwan nag-ROI, taon ba bago mo nabawi yung nilabas? Just para lang ano, para this is ano 'to para lang mas makita natin yung transition, 'di hmm, ba? Obviously, sabi ko nga 'pag hindi mo sinubukan, tama yung sinabi mo subukan natin, wala namang mawawala. mm. Kung hindi mag-work, then definitely we will try something else. Pero at least ngayon, how many years na tumatakbo yung restaurant niyo? Wow, 7 years grabe, na, thank you oo. Lord. Tapos Yes, nung huli umabot na po ng 1,400 ganyan, yung sa okey, huling resto. okey. So 1 for isang buwan. Hmm, Medyo malaki na yun. Tapos 'pag nagtayo ka ng negosyo, nagpahinga ka ng 2 buwan, sabi mo nga, nag-enjoy. Tapos hmm. pagpasok sa restaurant, ano na yan, game ano na yan, kumbaga talaga Oo, umpisa na oo, kumbaga na nababayaran mo na yung staff mo kasi hindi mo naman kayang mag-isa yan, eh. Ikaw, papaano mhm. nagsisimula? Ilang ilang empleyado niyo? Ikaw lang ba, may Ah, kasama kang partner? Solo ba yan? ang kasosyo ko po talaga is yung Mhm, partner ko rin in real life. So, kami yeah, po talaga yung naglabas ng pera at the same time, mm, meron din namang mga kamag-anak na tumulong para mhm. ma-cover lahat ng gastos. Swerte rin po kasama namin is yung nanay ko tsaka yung stepfather ko. So Kumbaga nag-venture pamilya. sila? So Opo, talagang pamilya. So, parang okey. kahit papaano naiintindihan nila kung halimbawang hindi agad buo yung Ibig sweldo. sabihin ma'am, just to clarify ano, so when you say yung partner mo, which is yung husband mo, tapos yung nanay mo at saka yung tatay mo, magkakasama kayong 4, kayo yung nagsimula. Oo, so 'di ba parang yun nga, so definitely yung 2, 3 buwan hanggang 6 na buwan baka malamang-lamang kayong 4 halos lahat hindi sumusweldo kasi teka muna unang renta, unahin muna na ang daming kailangang Mhm, unahin bago kayo. opo, O opo. kuwento mo sa'min yung ano, papaano yung transition nun? Pero, Mm, yung mga unang buwan mahirap talaga kasi hindi mo naman nga yeah, sigurado. mm. Pero lucky enough, como nga po matagal bago may nagbukas uling Filipino resto, parang nandun yung boom, "Uy, Uh-huh, bago." Siguro 5 years after nung huling restong Pinoy na nagbukas, kami yung nagbukas. So, parang yung mga nasabi tao sabik sila na merong bago. So, yung buong taon naman po ng 2019 kasi nagbukas, napakagandang year niya kasi halos lahat talaga ng Pilipino pumupunta talaga. So, okey, hindi naman kami masyadong nagkaproblema nung year na yun, nami-meet ah, lahat ng dapat bayaran. At the same time galing. kami rin nagkakaroon din kami ng kahit papaano sweldo So may nung natitira year pa na kumbaga, yun. so after May ng natitira OPEX pa. mo, galing. Mm. So napakasuwerte yung sinasabi mo siguro nga, Swerte, swerte talaga. tiyempo na subukan natin mura yung nakuha niyong license in comparison dun sa average na sinasabi mo nga usually 110 nakuha mo lang ng kalahati kasi nga 70 lang yung Mm. investment mo. Tas at the same time, sinuwerte pa dahil yung mga taong nandiyan-diyan sa Kasama. Barcelona, eh,
kumbaga nasabik sila sa restaurant na Pinoy. Uy, Yes. wala tayo ng ilang taon 'yun kauna-unahan, ibig sabihin mayroon dati tas nagsara din tapos ikaw ulit yung kauna-unahan? Hindi po, existing sila. Ang advantage ko po siguro is yung design itself na Mhm, parang very homey. mhm, Kasi kagaya nga po ng sinabi ko noon, ang nangyayari nga is kung paano nila kinuha yung puwesto, gano'n na. So, mhm, parang hindi na nagkakaroon ng renovation. In mhm, our case, halos lahat bago. Bago lahat mhm, ng upuan, bago lahat ng mesa, tapos yung structure nung interior talagang lahat ay parang kumbaga parang first time nakakita ng ganitong Pinoy resto na talagang ang ganda visually. Yun aha. po siguro yung naging advantage. Ang Hanggang ibig ngayon, bestseller pa rin po namin hanggang ngayon yung ukoy. Kasi if I'm not mistaken, kami pa rin ang unang aha, nag-serve nun. Barbecue ng aking nanay ay talagang the best pa rin. mhm. Tapos yung kalderetang recipe talaga ng lolo ko, yun pa rin ang gustong-gusto lalo na ng mga Batanggenyo, kalderetang kambing. Kasi taga Batangas po kami, tsaka yung lomi, Well, 'pag loming sinabi mo Batangas. sawaan, ikaw Hindi na ako yung may sarili naniniwala restaurant. dun sir. Hindi ako naniniwala dun. So, There's more. Yes, feeling ko hindi lang 3. okay, so, in terms of ano ma'am, kasi nga first business 'di ba sabi ko nga marami din nagsasabi na ang negosyo raw o ang pagbi-business, eh, dapat talaga naman, eh, kumbaga 'di ba? Pero ikaw susuwerte Naku, dahil, sobra. first one tapos hanggang ngayon 7 years na tumatakbo definitely is, ano na 'yan, tapos na yung ano kumbaga, yung expansion na dapat ngayon yung Oo, iniisip mo, 'di ba? Kasi, hmm, mhm, sinasabi nila after 5 years is kasi yung sa negosyo, eh, 'di opo, ba? Para 'pag sustain na yun ibig sabihin okey na, nag-iisip ka na dapat papaano pa ba pupuwedeng mhm. lumaki o panibagong branch. So, sa ngayon ilang branches na meron kayo ma'am? Isa lang po yun, isa lang po. Isa lang po Okey, ang Casa Filipino. As of now, wala po. okey, oo. So, anong tawag dito, pinakamahirap na parte ng restaurant owner na pinagdaanan mo at nalagpasan mo bukod sa Pinakamahirap madalas hanggang 11 po, yes, yes. mm, Pinakamahirap na napagdaanan ko siguro yung ano, internal structure. mhm, Kasi at the same time family po kami, at the mhm, same time partner ko rin po, real time life kumbaga life partner ko talaga yung kasama. mm, Ari ka, kasosyo ka, mhm, and at the same time kung asawa ka. So mhm, parang balanse. hindi mo mahirap tantsahin 'yan pagdating sa oras ng problema or sa oras ng Oo. kailangan mong mag-lead sa isang restaurant. 'Yun po minsan 'yun yung mas mahirap para sa'kin kasi walang ano 'yun, eh, walang walang formula, Mhm. walang formula or wala kang pagbabasihan na libro kung paano mo 'yun kailangan gampanan. Well, sa akin kasi 'di ba sa marami nga 'di ba maraming nagsasabi minsan yung partnership, maraming hindi nagsa-success kasi nga partnership daw minsan, magkaiba kayo ng perspective na Yes. kumbaga ng view, ika nga. Pero sa akin ang madalas daw na obviously 'pag pamilya hindi mo naman puwedeng, "Teka muna ako masusunod dito." Hindi Tama. gano'n, eh. So, pero hindi din naman po puwede yung isa lang lagi yung masusunod in terms of kung may suggestion ka dapat give and takes, 'di ba? Kasi, Mhm, at the end of the day para for me having a partner kasi sabi ko nga unless from day one na may mhm, kanya-kanyang trabaho, ibig mhm, sabihin pagdating sa menu ikaw bahala, pagdating sa ganitong mhm, design ng mhm, kusina paano ko may kanya-kanya tayong linya. As mhm. long as from day one at may tiwala kayo sa Klaro. isa't isa, klaro yun, hindi magiging problema in the future. Kasi ang nakikita ko lang talagang madalas nagiging problema, not only for restaurant business, 'di ba, Hmm, na 'pag may ka-partner ka at may kasosyo ka sa negosyo, madalas yung nagiging problema is yung, "Ay teka muna, eh, ito yung gusto ko, ito yung gusto ng isa, magkasalungat." mm, Ngayon kung mhm, parehas kayo ng gusto, you will be able to ano, walang mhm, argumento, 'di ba? mhm, So sa inyong case, ano yung madalas na pagtatalunan? Obviously na 'yan, mhm, siyempre kumbaga sabi mo nga walang formula, eh. So papaano mo mhm. ano yung sikreto para malagpasan mo yung mga pinagdaanan mong Siguro ang naging sekreto po dun talaga mag-usap ng ayos. mhm, Kasi nga may kanya-kanyang gusto. Yung roles po kasi parang hindi agad na ano, eh, hindi na malinaw from day hindi one? malinaw from day one. At the same time siguro
sa sarili mo, klaro din sa'yo kung ano yung role mo para ma-lead mo din sila kung anong dapat nilang gawin. At the same time, yun nga, sila din dapat irespeto nila kung ano Yung yung role mo at the tama, same yun yun. time. And you have to put your limits kasi hindi rin naman po puwede na bigay ka lang din ng bigay tapos ikaw din Mhm, naman yung mauubos bandang tama, sa huli. Yun po siguro yung, ano, naging sekreto. Well, still okey. on the process, still on the Oo, process. negosyo. Walang tapos, 'di Tapos ba? yan, parang ikaw. Tama, So, tama. yung iba nagtatayo ng negosyo as a business owner, Uh-huh, operator ka. uh-huh, Not uh-huh, necessarily ikaw yung magluluto and not necessarily ikaw yung uh-huh, magse-serve, uh-huh, 'di ba? Pero madalas madalas sa madalas 9 out of 10 sa mga restaurant owners, eh, tayo tayo ito, eh. Nagtayo tayo ng uh-huh, restaurant, magtulungan tayo dito. Tayo yung uh-huh. mismo magiging part ng trabaho natin, 'di ba? So, ikaw ngayon 'pag sinabi mo magbabakasyon ka ng 1 linggo, 2 linggo, so I understand it will tatakbo yung restaurant pero hindi siguro kasing galing kapag nandiya-diyan ka, tama? Tama po, tama po. So, yun rin yung parang kailangang trabahuhin pa na Yeah, parang kung mga delegates, 'di ba? empleyado Sabi mo oo, nakakapagpahinga ng oo, walang iniisip, 'pag nakabakasyon sila hindi nila iniisip ang trabaho. Maganda rin naman siguro na 'pag ikaw na yung nagbakasyon na owner, wala ka rin sanang iisiping trabaho. tama. Pero kailangan pong trabahuhin yun, eh. So ikaw nakikita mo ba yung sarili mo kasi ito yung madalas kong ano, eh, 'di ba nasabi nga natin kapag nagtayo tayo ng business dapat yung we working kumbaga tayo yung magsasakripisyo sa una pero yung 7 years Mhm, una ng 7 years yun yung sinasabi ko minsan yung financial freedom kailan natin makakamit yun as a restaurant uh-huh, owner perspective. uh-huh, So 'di ba uh-huh. kasi may mga na-interview tayo yung mga taga Dubai, ay hello sa mga taga Dubai diyan. So yung may mga 9 branches na 'di ba na restaurant din. Wow! Ano yun, eh, so sabi ko nga, yun yung mga pinapangarap na dapat 'di ba, dapat gano'n tayo mangarap. Ikaw ba, Rian, pinangarap mo ba ngayong nandiya-diyan ka na sa restaurant na balang araw tatakbo yung restaurant kahit na nasa Batangas ka ng 2 buwan, kumikita ka ng ika nga, eh, masasabi mong yung mga tao na train mo, Uh-huh, ng na-duplicate mo yung sarili mo na mamahalin yung trabaho o yung negosyo mo ng katulad ng pagmamahal na binibigay mo. Kasi sabi ko nga, madalas kasi unfortunately, yun, eh, uh-huh. naging trabaho lang. So, you work for yourself, not a Tama, business, 'di ba? tama. Pero yung iba, marami din naman na restaurant talaga nating masasabi, 'di ba, na Mhm, talagang naging successful at multiple branches. Ay, yung iba nga naging mhm. global brand pa. So ikaw, ano ba, may pangarap ka bang mag-expand or magkaroon ng maraming branches at eventually sana nga maging passive income na may mga tao na hindi na Mhm, ikaw yung gagawa? mhm. Sa ngayon pong mag-expand, Hmm, hindi siya talaga pangarap. yes, Kung mabibigyan ng mabibigyan ng opportunity, why not? Kasi po ang focus ko ngayon yung anak ko. yeah, Parang ang sa'kin bigyan ako ng panahon sa libreng time na makasama ko yung anak ko habang tama. lumalaki siya. Ano niya sa'kin, reward na tama po. Kaya yung sinasabi nila sa'kin na mag-expand ka, iniisip ko na lang 'pag nag-expand wala na akong magiging oras sa anak ko kasi mas Mhm, kakailanganin ako ng 2 branches. At mhm, the same time, hindi naman basta-basta bago maging stable yung pangalawang branch mo, mm, mm, napakadami mong oras na iginugugol, which is oras na mawawala para sa anak mo at para sa pamilya mo mm. na hindi naman mababalik, 'di ba? Isa pa lang po, Isa pa lang, magtu-2 oo. years old. So ngayon ang restaurant ng ilang Restaurant. araw, tatakbo yung restaurant mo nang wala ka? So na may peace of mind ka na. Tatakbo ng okey, kaya lang Ayun yung siyempre dapat. So kasi ang sinasabi ng iba, 'di ba? So all you have to do if nakita mo na nagagawa mo na 'yon. Kumbaga uh-huh, ang dami na, eh, 7 years na tapos mayroon ka pang 10 years na experience do'n sa hindi mo ikaw may-ari, uh-huh, 'di ba? uh-huh. For me, yung sinasabi kasi yung nung nagtrabaho ko do'n sa restaurant, pinagtrabahuhan mo, definitely yung may-ari no'n hindi mindset na kamukha nung iba na parang Hindi sa'yo, po, hindi. 'di ba? Opo, So sila opo. na Siyempre walang ano sila, sanksyon. negosyante sila. 'Yon. 'Yun yung ibig ko sabihin. So the point is, if you really wanted to be, a real business owner rather Uh-huh, than working for yourself, which is possible, mhm. I'm not saying na Opo ano, naman, kayang-kaya mong gawin 'yun kung gusto mo. But then obviously hindi kung 'yun gusto mo. mangyayari overnight. Pero Yes, pinagpaplanuhan at the same time, sino ba yung pupuwede kong ilagay na suwelduhan ko ng pero dapat ganito din yung kikitain ng restaurant tama, kasi 'yun kasi tama. importante 'yun. Mhm. Kasi 'di ba sabi ko nga marami namang restaurant owner na yung may-ari wala naman talaga sa restaurant, lalo Tama na po. yung mga sikat na restaurant, 'di ba? Ang gusto kong makita ngayon, sabi mo nga yung branch maaaring hindi muna, pero kahit siguro Uh-huh, yung isang branch, pupuwede naman kahit isang branch lang 'pag talagang namang sobrang
Mhm. napadami na yung kliyente niyo at yung mga parokyano. Ano ba yung ginagawa mo ngayon na I mean technology is ano 'no, really going really fast nowadays, 'di ba? Sabi ko nga, Mhm. kung ngayon kahit anong negosyo, I'm not saying just for restaurant, Mhm. para mas maiba Mhm. ka, sumabay ka dun sa mga ginagawa nung iba. True. Yung system number 1 yun. May sistema na ba yung restaurant na obviously maliban sa POS, papaano yung reordering, papaano yung Mhm. costing? Actually, Siyempre manual pa po kami ngayon sa restaurant, manual taking orders pa, hindi pa kami yung talagang, talaga? ah, PO. Hanggang ngayon manual pa rin eh. First of all, Oo. minsan po kasi 'pag masyadong yung bilis, 'pag sobrang techy, Mhm. minsan ang hirap makontrol din nun. So, parang ang mas mahirap makontrol yung flow 'pag sobrang bilis at the same time napakadaming request na ngayon, na Mhm. minsan 'pag sobrang techy, ang hirap mo siyang i-apply yung mga request. Uh-huh. May Okey. allergy, hindi ako kumakain nito, may ganito, may ganyan. 'Di ba dito sa Europe, dito sa UK kapag tinanong ka kahit na require yun. So for example, nasa counter ka, o-order ka, any Mhm. allergies, yun yung tanong, eh. Nasa counter. Dito So hindi pa po siya nasa required, eh. nasa Parang hindi POS pa yun, oo. So uh-huh. parang required nila itanong dito, sa UK, at least din na parang, Mhm. "Oh, do you have any allergies?" Madali lang pero lahat Opo, opo, sila opo. bago ka mabigyan ng pagkain na ino-order mo, Mhm. standard ko Opo. naka-ready Nice. sa Siguro ano, dito sa dito 'pag tail. fast food siguro or 'pag yung directling o-order na wala ng dadaan sa hindi ka nadadaan sa waiter, siguro meron ng Mhm. gano'n pero 'pag may waiter, sobrang classic pa rin po kasi ng Spain, eh. I Mhm. mean, hindi pa talagang sobrang sasabihin yung advance, parang Yeah. traditional way pa rin kahit papaano. When it comes Mm. to restaurant, Oo. nandun Hindi pa kasi rin may opo, word sa wala po Spain. sir. Wala? Laid back kami, walang nando's dito. Talaga? Okey. So ang Barcelona ay mga karamihang restaurant owner diyan mga Espanyol karamihan. Wala yung mga Siguro po kasi halos yung I see. hindi sila Okey. basta-basta nagpapapasok ng franchise or ng, kilalang brand talaga. Mhm, mhm. Jollibee nga po kailan lang pumasok 'di ba, So Madrid meron lang. diyan? Meron ng Jollibee Sa kahit Madrid, papaano? Madrid Sa lang Madrid, po, wala sa Barcelona, tama? wala po Mm. sa Barcelona. Okey. So ayun yun. So ngayon at least 'di ba sabi ko nga successful yung business mo, 7 years na tumatakbo. Mhm. Pero yung apat kayo, parents mo at saka yung kayong mag-asawa hanggang ngayon, ilan na empleyado niyo? Ngayon po total 9 na kami. Oo, 'di ba? So yun lang. 'Di ba para sa akin kung madodoble pa ulit mare-replace na yung apat. Pero ang tanong kasi dun, kami bang apat kikitain namin yung ipapalitan namin yung kunyari kayong apat and then aalis na talaga, 'di ba? Then Mhm. obviously kanya-kanyang designation Magle-late. parang oo, bawas oras Mhm, o mhm. kaya palitan na lang. Pero yun nga, kasi dun mo makikita yung Kung opportunity ngayon kung puwede pa maglagay ng isang branch. tama. Pero yung tama yung sinabi mo kanina, ang ganda nun, nung sinabi mo sa akin na, "Okey, we're gonna put a restaurant," but then obviously yung market natin hindi lang Filipino, client. So Mhm. pero ngayon experience nung sinabi mo yun, nung nagbukas ka, ang experience mo ba ngayon, how many percent of your customers yung hindi Pinoy on a daily 80? basis? 80%? So ibig sabihin talaga yung mga taga diyan minamahal na rin yung pagkaing Yes Pinoy? po, yes po. Oo. So possible talaga. Yes sir, possible. You have to Kung be gusto mo proud magtayo of pa what you ng serve. branch ay puwede, potentially. Yes po. I do believe so much na ang pagkaing Pinoy, hindi mo siya kailangang i-cover up ng something else para mabenta Mhm, mo siya. mm. You just have to be authentic. Yeah. Yun po siguro ang nagiging mistake natin. Siguro Mhm, as what I noticed we are kinda like people pleaser. So, para lang ma-please natin sila, maglalagay tayo ng pagkain nila, which is mhm, mali, 'di ba? mm, 'Di ba? mm, So, mm. kailangan ang i-serve mo yung pagkain mo. It's up to them Noted, kung masarap ganitong tama po. puta, ayun At yun, eh. saka i-present it properly. Yun po kasi yun kasi yung naging parang standards namin na you have to Mhm, be professionally kahit papaano yung mga waiters kailangan talaga professional in a way. Yung yeah, pagkain mo ise-serve mo ng maayos, yung mhm, ambience mo maganda. mhm. Sinong hindi matutuwa, 'di ba, 'pag gano'n Okey, yung ambience nila. tama. Tsaka at the same time kayo as a team lahat kayo Pinoy, so yun din yung Mhm, nagbibigay ng authenticity sa inyo. mhm, So mhm, yun sabi ko nga walang imposible sa pagkain Pinoy at saka marami rin po akong natutunan sa mga nagiging clients, nagiging similarities ng pagkain Pinoy sa ibang pagkain. Yun nga lang ang mahirap kasing background yung mga puti when it mhm, terms ng Pinoy food. yeah, So dun naman po pumapasok yung mga waiters lalo na halimbawa 'pag nakakausap ko sila
bigyan natin sila konting background, Mhm. konting culture, at the same time naa-attach sila sa atin kahit papaano. Yeah, So, yeah. dun mas ka lang kakain, Then hindi at pa. Kung pumapano nung nagkaanak ako, mhm, nakapagpahinga naman po ako ng matagal. Reward din sa'kin yun na yung oras para sa bata na ibigay ko talaga for the first year and a half. mhm, Talagang focus lang sa bata. Ta's ngayon naman po, kahit papaano yung mga oras na medyo lie-low, walang masyadong work, uwi muna, okey. bata muna, gano'n. Hmm, hmm, hmm. Yeah, po talagang mahirap yung pandemic. Hello? Nawawala sir, nawala tayo. Pakiulit po, hindi ko po narinig. During the pandemic kasi maraming restaurant nag-adapt sa deliveries, 'di ba? Kasi bawal talaga Yes, walang dine-in, eh. So, para maka-survive. yes, yung partner ko po talaga yung nagde-deliver nun sa mga bahay kasi parang medyo nag-lie-low din yung mga delivery platform. So, talagang ginawa namin ng Uh-huh, paraan, mga pa-promo-promo kung ano man para makapagdala sa iba't ibang bahay. Kinailangan gawin, eh, mhm, mhm. kasi kahit papaano pambayad man lang ng upa, gano'n, ilaw, tubig. Okey. Mhm, mhm, aha. Parang ang hirap yung siguro yung first advice ko po talaga is kailangan klaro kung ano yung gusto mong idea ng negosyo at kung paano mo siya gagawin. Hindi Mhm, puwedeng paliko-liko, eh, dapat klaro sa'yo na ito, gusto ko na ganito, mhm, gusto ko ganito yung kliyente ko, gano'n. Yun po yung sigurong mhm, number one. mhm, Second po siguro second ako 'wag masyadong matakot mag-let go ng trabaho. Kasi mhm, tayo bilang siguro bilang mga owners and workers, ang mahirap po kasi sa una yung ibigay mo yung trabaho mo sa iba kasi ang iisipin mo hindi nila magagawa ng maayos yung trabaho mo, ibigay mo sa kanila. Pero the more na nagle-let go ka ng work, yung siguro yung focus mo mas mapupunta sa mas importanteng bagay. Mas tama. mapapatakbo mo ng maayos yung negosyo mo. Siguro yun yung second. And third, ano pa bang third na puwede kong siguro limitations. Mhm, Kailangan mhm, ikaw bilang may-ari, you must know your limits as well. Yun po kasi ang mahirap mhm. tayong mga Pilipino minsan masyado rin tayong emotionally attached, Yeah, lalo yeah, na tama, tama. Hindi pagdating not sa only for mga Filipinos but kasama na, "Uy." yeah, or Hmm. maybe sige na nga hinihingan ako ng ganito na na baka puwedeng, Uh-huh, mag-day off siya ganyan, siyempre mabait ibigay lang. mo na lang kahit ikaw yung magsa-sacrifice kasi Yeah, ikaw na lang papasok para maibigay mo sa iba. ang ganda nun. Yun siguro kailangan minsan tatatag ang loob mo, eh, pagdating ng panahon. Mhm, So, kung kayang umpisa pa lang gano'n na, mhm. magkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo, yung mga kasama mo magkakaroon din ng disiplina. Tama, tama, respeto yun. Siguro po yes, 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 yes. Siguro yun yung 'yan. Yes, yes, yes. Hindi naman po, pero at the same time kailangan klaro sa ating lahat na hanggang dito ako, hanggang diyan ka lang din. Tama, tama. Galing, Hmm. galing. So, okey, kung meron kang gustong pasalamatan ngayon, nasa saan ka ngayon, 'di ba? Obviously, this is your chance na maaaring nasabi mo na 'yan in person, 'di ba? Hmm. Ah, si that's your camera your time to ano, to say Ah, thank you to them, 'di ba? siyempre Kasi unang-una siyempre kong mm, pasasalamatan ko yung partner kasi kung mhm, hindi niya rin naman ako sinamahan, di rin naman po matutuloy yung naging ganitong proyekto. Sunod po siguro yung mga magulang ko, kasi mhm, hanggang ngayon talaga nakakapit pa rin po sila sa'kin, tahan pa rin ako kahit mhm, na marami kaming indifferences, nandiyan pa rin sila for me. mhm, Nagiging parte ng restaurant, kung wala sila wala rin magfa-function. And lastly, yung lahat ng naging kliyente namin at nagiging kliyente pa rin namin hanggang ngayon. Na mhm, talagang sumusuporta sa'min kasi silang nagbibigay ng
livelihoods. Kung wala Tama. sila, wala rin naman po kami. So, Mhm. yes, still yung kumbaga basic foundation pa rin po. As we speak, wala pa tayo ng isa pero Opo. at the same time sabi mo din hindi mo naman sinasarado yung pinto na, Yes. may opportunity hindi. Opo. Para sa tingin ko dapat pinaplano talaga 'yon. We have Yes. to for me kasi planning is important, 'di ba? Kasi ngayon na almost 17 years experience ka na sa restaurant, 'di ba, na nagpapatakbo niyan. So sabi ko nga advantage mo. Pero definitely nasa sa'yo pa rin naman, ikaw yung may hawak ng timon, ika nga, para kung gusto mo magtayo ng branch. I mean obviously, ah, but then pinagpaplanuhan dapat Yes. ng mas matagal. Yeah, pero panibagong challenge, 'di ba, na parang tama, tama. Mhm. Bigla-bigla na lang ulit. Well, the thing is kasi in my opinion yung 7 years dapat ngayon ang iniisip mo ngayon, 'di ba? How could I put another one? Kasi ang sinasabi mo ngayon kasi ang mindset natin marami sa ating lahat, 'di ba? 'Pag nagtatrabaho na tayo ngayon, is a question of how could I replicate myself? In your case, ikaw yun eh. Paano ko re-replicate yung sarili ko na makakaalis ako do'n, pero yung dapat yung ibabayad ko sa sarili ko, mag-iisip ako ng expansion. Done ako do'n sa decision making, papaano ako lumaki pa, pero yung ipapalit ko sa akin kung ano man yung ginagawa ko ngayon, yun yung suswelduhan ko ng €15, €10 per hour, kung magkano man yung rate mo ngayon sa sarili mo. Pero dapat kung nandodo'n ka na sa as a business owner perspective, in my opinion, kung gusto mo mag-expand, you can do it. It's a question of kasi nung una nga walang experience, eh, Oh, yeah. nakaabot ng 7 years. Dati 4 lang kayo, ngayon 9 na kayo. So in my opinion, kung really if you really wanted to, you can do it. But then it's a question of courage, Planning. oo, Yes. it makes sense kasi bakit yung iba nga naman hindi na I'm not saying na kasi yung mga malalaking player lang sa industry, Ate Marie, oo. Ngayon 9 branches, 'di ba nakakatuwa Kaya kasi nga po. ang galing pero, dito sa London ating kaibigan si Dave sa Di Cocina, ah, Oh, sir, nakikita ko siya. I'm so 'di proud. ba? Every So, time na ang nakikita ko galing yung kasi nga post sila binuksan, para si sa yeah, shareholder, oo. 'di ba? Yes, So yung parang yun yung minsan mahirap sa'tin, 'di ba, yung i-let go natin yung something na ikaw ang bumuo. for me kasi tignan mo, yung ginawa nila bago kasi wala pang gumawa nito in the past. Pero ibig Mhm. sabihin 'pag wala pang gumawa niyan in the past, ikaw lang yung gumagawa, it doesn't mean it's not gonna work. It's a question True. of ano yung nasa isip mo, ano nasa plano. Is plano muna, then execution. Kasi nga Tama. sabi ko nga wala naman dati ang business model karamihan, magtatayo ka ng isa, gagawin mo successful at 'pag nakikita mo ng isa magre-replicate pero franchise na yon ang kasunod nun, Opo, franchise model. opo. Pero ngayon kung hindi, sabi mo nga ikaw nagpunda, ikaw pa rin, company pa rin, puwede mo naman din paramihin 'yan. Pero do'n ka dapat mag-focus sa expansion na ano pa ba yung pupuwedeng bago, innovation. Para sa akin kasi, not necessarily Pinoy, kasi may isa dito na restaurant yung kauna-unahan. Ito lang napag-uusapan Ma-share. din natin dahil restaurant owner dito sa UK itself. Yung Maginhawa Groups, which is yung Bintang, yung sa parents nila, Bintang. 'di ba? Nakikita ko rin siya. Yeah, so yung Maginhawa Groups sila, Pilipino rin, proud din Pinoy may-ari. Pero ang dami nilang klase. Pumunta kami dun sa restaurant nila, 4 na establishment magkakaiba, may 2 coffee shop, 2 restaurant, pero yung isa yung Bintang yung original, tapos yung isa Yes. is not actually Filipino restaurant, it was a, Mhm. Mexican yata, Mhm. grill, oo. So, ang ibig ko sabihin, iisa concept, eh. 'Pag tumakbo yung restaurant, ano ba sa tingin mo pupuwedeng wala diyan? Not necessarily Filipino kasi nga sabi ko nga, Mhm. unless talagang confident ka na maraming kumakain, welcome na yung mga puti, hindi ko na nasisilbihan, 'pag nilipat ko 'to, replication na lang dun sa Mhm. ibang lugar. Maaaring sa Madrid, same concept, maglalagay ka na dun, sino ba yung mga ilalagay mong tao? Parang gano'n. Mhm. In my Opo, opinion kasi it's a question of not necessarily nga ikaw yung lahat yung magluto, pero dapat matuturuan lang tama. yung tao, 'di ba? So, Yes, you give a chance o opportunity for the people who wanted to invest, 'di ba? tama po. You can do it ng ano, ng may ibang taong member or Magpapatakbo, tama. 'di ba? Yun naman yun. So kaya nga sabi ko nga, Mhm. ikaw lang din naman yung magbibigay ng limit kung restaurant owner ka, "Uy, hanggang Mhm. dito na." Sabi mo nga tama yung sinabi mo kanina, naging routine na so parang safe Mhm. ka na, happy ka naman na, kumikita ka na. Pero kung tatanungin mo yung sarili mo, oo nga, it doesn't make sense kasi nga we're still working for ours ano, for Mhm. our restaurant. So mas maganda na ikaw yung restaurant owner pero yung mga nagtatrabaho hindi na ikaw. Nandodo'n ka ngayon sa focus ng pagpalaki pa, paano pa natin palalakihin yung paano pa dadamihin yung branch na lahat dapat kumikita, tama? Tama po. So ayun yun. Sana.
Sana. So ikaw ba na matanong lang kita ano, kasi marami din ito din isa sa ano, ako kasi dati ang dami ko rin tinayo kasi ang pare-pares naman tayo ng mindset, ako din, eh. Nung nagsimula, mga small businesses sa Pilipinas, akala ko dati 'pag tinayo mo yung isang, puwesto, 'di ba, Okey may na. walk-in clients na. 'Di ba? Walang business plan, wala lahat, tapos remote patatakbuhin. So, Naku, mahirap remote. 'di ba? So, pero I've realized so many things na I've learned the hard way, 'di ba? Sana nga dati kung alam ko lang na gano'n dapat kasi nung nagkaroon ako ng business mentor, do'n talaga ako nag-iba yung pananaw at nabuksan para papaano pa ba yung pupuwede gawin, 'di ba? Tama. So, bukas ka ba sa mentorship or mas gusto mo Ako gusto ko yung may mentor. okey, Kasi may okey. mga bagay na hindi ko nakikita, na Mhm, sila nakikita nila through me. So, parang tama, maganda sana na ah, I mean, na dapat ang kailangan natin mga nagnenegosyo, tama. maganda sanang may nalalapitan tayo para at least may nagsasabi sa'tin ano yung tama, ano yung mali. Uh-huh. Kasi nga ang nangyayari, natututunan na lang natin sa Ayun yung pagkakamali. gusto namin buuin dito sa Global Success Story. So, we were kind of ano, so kung gusto mo makapunta, 'di ba? Sana makadalo kayo. May event kami gagawin. This is Business Summit event, award night at the Ah, same time sa London. This is coming October. Tapos nagbubuo tayo ng community naku para sir, at wala least kami. Ah. wala ka ng October. Nasaan ka ng October? Nasa Nasa Pilipinas po. Pilipinas po tayo ng Anong date? Anong date October 'yan? Anong date ka sa Pilipinas, ma'am? 1 to 29. 1 to Sayang. Mhm, tama. Mhm, mhm. para sa akin kasi hindi kompetensya, eh. Dapat magtayo ng community. Dapat, 'Di dapat ba? po, Para dapat po. magkaroon kayo ng, ano ba yung mga experience na na-experience mo na dapat hindi natin ma-experience lahat kasi pangit. Magse-share lang naman, ise-share mo lang naman yon, hindi mo sasarilinin. May matututunan sa'yo for sure yung mga taong gustong matuto. Sana So soon talaga in every Pinoy community man, I hope oh, isang malaking ano din 'yun, eh, parang prayer na sana magkaroon din ng yeah, community na gano'n na kumbaga hindi tayo magkakakompetensya. Isa tama. lang naman ang goal natin. I mean, 'Di wag ba 'pag sana nagtayo ka na tayong ano tama, and, ako talaga kung anong kaya kong i-share kung may lalapit sa'kin na mga nagsisimula pa, talagang sinabi ko, "Kung may kailangan kayo sa'kin, sabihan niyo lang mhm, ako, walang problema." I can gano'n. always share kung ano yung alam ko. Sana, 'di ba, mas tumibay yung community. Wala nga po, eh, sadly, as far as I know, ang Uh-huh, alam ko po wala. Yung mga okey, negosyante sana na mm. kumbaga may association sana ng mga negosyante, Nakakatuwa paminsan-minsan 'di ba kasi nagkakaroon ng meeting or yeah, parang once a month 'di ba? So yun yung 'di ano ba, kasi wala 'di ba, po, kahit eh, online man lang sayang, 'di ba, na eh. community. Yung tina-try naming buuin kasi nga ako sa totoo lang 3 city pa lang naman yung naiikot natin sa ginagawa natin 'tong Mhm. Global Success Stories. Nakapunta kami diyan sa Roma, which is nakakatuwa dahil sila may mga Filipino community sila, community yung, Philippine Business Hmm, Chambers. Gano'n din sa Dubai, may mga Philippine Business hmm. Council sila na talaga namang ano, may Sana dito membership, sa may Barcelona. meeting. Oh, ito ma'am yung Global Success Stories, welcome po kayong maging member. So ito po yung binubuo natin pero not necessarily na person tayo magmi-meeting. So gusto Yes. namin magkaroon ng at least once a month na virtual, katulad nito mag-uusap-usap yung mga Mhm. experience at the same time ano pa ba yung pupuwedeng gawin para lang mas mapalugo pa kung ano mang, negosyo. So yun yung binubuo Oh, namin. wow. O kung gusto niyo maging member, puwedeng-puwede po kayong maging member nito. For So, sure, for sure. mag-usap At tayo least 'di after ba ng live natin. namubuksin yung isip Opo, natin kahit papaano sa mga bagay na hindi pa natin alam, 'di ba? tama. Maganda din naman na Pero bukas kayo siyempre ma'am sa ganitong oo ginagawa naman, namin? Are ako you ako happy to open support ako. what we do? Lalo Oo, lalo na't kapwa Pilipino, bakit hindi, no? tama, Kumbaga tama. kumbaga more or less ang values natin pare-pareho. Maganda Yeah, na kung ano yung naging experience nila ma-share at the same time kami din kung may mase-share, 'di ba? galing. 'Di So, ba? debate ka Kailangan mo lang ng something na magbubukas ng isip mo minsan. at saka the same and mas maganda talaga yung community na kumbaga maghihilaan tayo pataas na lahat dapat Tama, maging successful. Gano'n yung gusto nating community na buuin
na hindi lang pwedeng ano, kasi sabi ko nga minsan sa pagiging business owner, may mga struggle kasi na hindi mo naman pwedeng i-share sa ano, pero ngayon kung may kilala ka at negosyante rin, ito dapat hindi na mangyari sa'yo, ito dapat Mm. ganito gawin. So, masarap lang yung gano'n. But anyway, Yes, yes, of course. 'di ba? So, 'Di ganito ba? ma'am, ang haba at ang bilis ng oras, napakabilis ng oras. Alam kong napakaimportante rin sa'yo ng time mo, 'di ba? At ako'y nagpapasalamat sa'yo dahil napagbigyan mo kaming mag-usap tayo. Sobrang pleased. It's a pleasure talaga na makasama sa ganitong mga Oo, usapan kasi paminsan yun na nga sinasabi ko, 'di ba? Minsan oo. kailangan mo lang talaga ng kausap na magbibigay sa'yo ng ideas or kahit papaano yung simpleng katok lang, simpleng katok Mhm. minsan kasi may mga pintong mabubuksan dun sa simpleng katok. Tama, Kasi hindi tama. naman araw-araw may nakakausap ka tungkol sa mga ganitong bagay, 'di ba? Galing, yeah. So yun ma'am, so I would like you to ano, this is your chance to invite everyone kung makakapasyal sila diyan, yung mga kababayan, 'di ba, maaaring galing ng US, may Yes nakakapanood po. galing Canada, Singapore, Middle East o London itself. Imbitahan mo sila. This is your chance to invite everybody to promote your ano, your restaurant. Yes, if ever kung sino man po ang pupunta dito sa Barcelona for travel and leisure, iniimbitahan ko po kayo sa Casa Filipino Kitchen. We are located in Carrecon Descent. Nandito po tayo sa Eixample. Pumunta po kayo, dalawin niyo. We'll be very glad to serve you. Sa Ayan. lahat ng makakamiss ng kanin sa mga panahong nandito sila sa Barcelona, At saka marami po siguro tayong kanin sa restaurant. madagdag ko lang yung ano, yung pinakamasarap mo, ano kamo yun, yung Lumi Batangas. Loming Batangas, may Loming Batangas po tayo tsaka kalderetang kambing na Batanggenyong Yo. Batanggenyo. Sir Vic, Sir Vic, maraming salamat, Yes po, okey po, okey po. Lahat Na may mga business owners, bukas na po yung aming website ngayon. Pwede na kayo mag-nominate. At the same time, pwede din kayo mag-member doon sa aming website. Mag-upload po kami ng mga videos. Regular po yon. At kung gusto nyo ma-inspire doon sa mga stories na nagawa na namin, 150 plus na po yung na-interview natin. Globally, wow. so far. Yun po, sana makapulot din ng aral at ma-inspire din kayo kasi kamukha sa restaurant owners, yung may mga na-interview na tayo na nagsimula din obviously sa isa. Ngayon mayroon na silang 9 branches, yung iba naman 7. So, sana nga dumami pa para at least mas marami pang ma-inspire. Yung mga iisa pa lang katulad ni Ma'am, sana next year, 'di ba, Yeah, magkaroon ng malay bago. natin, sir. So, yun yun. Maraming salamat po ulit sa lahat ng sumuporta at nanood ng aming live. Thank you so much guys Thank at you, hanggang sa thank muli. you, thank you, Ma'am, thank stay on the you. line, Ma'am. So, ayan. Thank you so much, Ma'am. Uy, thank you very much.